Okay. Pagpalang araw ng Panginoon. Today is Lord's Day. Ayan. Lord's Day. Tayo muna ay sandaling mananalangin. Panginoong Diyos, minsan pa, samahan mo kami sa pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo ay sangkap para sa aming buhay. Gaya na sinabi ng Panginoong Yesus, ang aking salita, espiritu at buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa ngalan ni Yesus. Dito sa Biblia, mayroong nakasulat. Yung panahon na tinatawag na Magdalena. Dito sa chapter 8, yung panahon ni Magdalena. Alam niyo po yung kantang Magdalena, inango po ni Freddy Aguilar yan sa Biblia. Ano po, yung Magdalena. Ang sabi po sa 1:8, dumating noon ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. 4. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa 5, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Anong masasabi ninyo? Yan. Yung kanilang pagharap kay Jesus, dala yung babaeng nangangalon niya, may layunin sila. Bakit nila kinakausap si Jesus ng oras na yon? Na? Sabi dito sa 6, tinanong nila ito upang subukin siya at nang may paratang sila laban sa kanya. Ngunit yumungo lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng dalit. May intensyon sila. Bakit nila inarap itong babaeng nangangalon niya na nahuli nilang akto-akto upang bigyan dahan na maparatangan si Jesus at gumamit pa sila. Anong ginamit nila salita kay Jesus? Ito. Sa 5, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Kita niyo po, gumamit pa sila ng batas na ayon kay Moises. Tingnan naman natin yung batas ayon kay Moises. Yung ba kanilang sinasabi, sinasangayunan ng batas ng ayon kay Moises? Dito po sa Deuteronomy, meron nakalagay dito ng ganito. Basahin natin sa 17:7. Ang nakalagay po rito ay ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala, saka ang taong bayan. Sa ganitong parahan ay alisin ninyo sa inyong sambayanan ang kasamahan tulad nito. So maliwanag po, ano? Dito po yung sa panahon ni Moises. Anong sabi niya? Ang saksi ang unang babato. Kung sino po yung nagsuplong, nakakita sa krimen, sila ang unang babato. Then susunod po yung taong bayan hanggang sa mamatay yung nagkasala. Yun po yung batas. Tama yung sinabi ng mga Hudyong ito. Nakababae ni Jesus na nakahuli sa babaeng nangangalon niya. Gumamit silang batas para hindi sila maparatangan. Anong sabi nila? Ayon sa kautusan ni Moses. Yung Deuteronomy, panahon po ni Moses ito. Sa lumang tipan. Ano po? Sa lumang tipan.
Sa 6, ang atol ng kamatayan ay gagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Kita niyo po? Batas talaga sa kanila yan, sa mga Hudyo. Kaya nung mahuli po nila yung babae, ngayon tuloy natin yung kay Jesus. Tandaan niyo po, nasa panahon na po ng bagong tipan tayo ngayon. Wala na po tayo sa panahon ng lumang tipan. Kaya yung batas po sa lumang tipan, yung batas sa bagong tipan, magkaiba po. Tingnan natin ang bagong tipan ng sabi ni Jesus. Tuloy natin. Sa 7. Patuloy silang nagtatanong. Patuloy sila sa pagtatanong. Kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. 8. At muli siyang yumuko at sumusulat sa lupa. Yon. Akala nila may isa nila ang Panginoong Yesukristo. Kaya ganun na lang ang kanilang pagnanasa na makasilip sila. Kaya kahit gumamit pa sila ng Old Testament law, matalino talaga po ang Panginoong Yesus. Siyempre, anak ng Diyos yan. Pobra ka ba dyan? Anong sabi niya? Sige. Sige. Hindi sinabi ni Jesus, wag. Hindi sila pinigilan. Sige. Yung walang kasalanan sa inyo, ang unang babato. Sabi niya sa mga saksi o nakahuli sa babaeng mangangalog niya. Sa 9, nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babae nakatayo sa harap ni Jesus. Verse 10, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang umahatol sa iyo? Yan ang tanong ni Jesus. Ito sagot ng babae, wala po, Ginoo. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, ito na po, hindi rin kita aatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin ni Jesus dito, huwag ka nang babalik sa hanap buhay mong nagbebenta ng panandaliang ngaling. Ano sabi ni Jesus? Hindi rin kita aatulan, umuwi ka na. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Nang moment na yon, tinanggap niya po ang liwanag ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus sa 12, 1:8-12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw na sanlibutan. Ang sumusunod sa akin magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay, di nalalakad sa kadiliman. Kumaliwanag ang sabi ni Jesus. Ngayon, yung mga taong lumalakad sa kadiliman po, sila yung sinasabihan niya. Tingnan natin dito sa Gawa 26. Ano ba yung kadiliman, kaibigan? Ang sabi ni Jesus kay Apostol Pablo, ganito po sa 26, basahin natin, simulan natin sa 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusin. 17, tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga Hentil, kung saan kita isusugo. 18, imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman.
Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Yung palang nasa kadiliman, sila po yung nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Oh. Sila yung nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya sabi ni Jesus, yung mga taong nasa kadiliman o nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, ang sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, the entire universe. Ako ang ilaw, sabi niya. Ang sumunod-sunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Ibig sabihin po, once na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, yung kadiliman sa iyo ay mawawala. Kumbaga po, sa puso natin, ang luklukan ng ating katawan, kung ang nakaluklok ay si Satanas, ang luluklok na po ngayon si Jesus. Yung paglakad mo sa kadiliman, mapapalitan ng liwanag. Ano po? Ang sabi ni Jesus, hindi nalalakad sa kadiliman. Ako magiging ilaw ng iyong buhay, sabi niya. Ano pa sinabi ni Jesus? Sa 1:3:17 pala. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. Hindi ho pangatulan ng parusa ang sanlibutan ng tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Oh. Kaya sinabi ni Jesus kay babaeng nangangalon niya, ikaw hindi rin kita aatulan. Ang gusto ng mga Hudyong nagsuplong sa kanya, mismo si Jesus atulan niya ng kamatayan yung babae. Yun po ang gusto nilang gusto nilang makita sa kanya, na atulan ni Jesus mismo yun nangangalon niyang babae. Kaya gumamit sila ng batas. Anong batas? Sa lumang tipan, yung binigay ng Diyos kay Moses. Oh. Balikan natin. Kasi, basahin ko ulit ha. Sa 17, Deuteronomy 17:6, sa panahon po ni Moises ito, si Propeta Moises. Anong nakalagay? Dito sa 17:6 o 4, verse 4 o 4, ay siyasatin ninyong mabuti kapag ang sumbong o ang bintang na iyon ay napatunayan, ang nagkasala ay dadalhin sa pintuang bayan at babatuhin hanggang kamatayan. Stoning po ang pagpatay sa panahon ng mga Old Testament time. Babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Says, ang atol ng kamatayan, talagang papatayin ka po. Atol ng kamatayan talaga. Was na napatunayan na totoo ang paratang sa iyo. Yung paratang sa babae, totoo yun eh. Sa babaeng nagbebenta ng halip, nakita nila yan. Akto-akto. Kaya nagkaroon silang pagkakataon upang subukin ang ating Panginoong Yesus. Pero talagang matalino po si Yesus eh. Anong sabi niya? O sige, hindi niya sila pinigilan. Yung walang kasalanan, siyang unang babato. So, yung Old Testament, yung pagbato, ginamit din ni Jesus. Kanya lang, iba yung kanyang pamamarahan. Hindi niya sinabi, huwag niyong papatayin, huwag ninyong batuhin. Kundi sabi niya, sige, batuhin ninyo. Pero, ang babato sa kanya, ang una ay sino? Yung walang kasalanan, yung mga nakasaksi. Tuloy natin. Ang atol na kamatayan ay gagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatuto, hindi sapat ang patuto ng isang saksi. 7.
binabasa ko sa Deuteronomy po ito, 17 ha, chapter 17. Ang mga saksi ang unang babato. Yon. Sa nagkasala. Saka ang taong bayan. So, susunod na po yung mga tao sa mga hunang saksi. Pero matalino talaga. Sabi ng Panginoon, sige, batuin na ninyo. Yung kung wala kayong kasalanan. E ang problema, lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Kaya, isa-isa nagsiyalisan sila. Kaya sabi ni Jesus kay babae, kay Magdalena, nasaan na? Wala bang bumoto sa'yo? Sabi niya, wala po. Kaya sabi ni Jesus, hindi rin kita tulad. Kaya nga pinadala po si Jesus dito sa lupa, hindi upang atulan ng tao. Kanya lang ang tao talagang malikot lang ang isip. Pag mayroong nangyari sa isang tao, ang sabi ng tao, yan bagay nga sa kanya yan, nakarma eh. Meron po akong kakilala. Abogado pa man din siya eh. Kapag yung mga kakilala niya na nasisintensyan, kahit kapwa niya abogado, parang masaya siya. Sabi ko, ibang klase kang mag-isip ka. Bagay nga sa kanya yan. Sabi niya pang, ganyan po kalikot ang isip ng tao. Pero sabi nga ng Panginoong Yesus, lahat ng tao magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan upang pagarihan ka ng Diyos, sabi niya. Oy, ano nababasa may dryer? Hindi ka paghaharian ng Diyos hanggat hindi ka nagsisisi at tumatalikod sa iyong kasalanan. Nagpayungan mo nga, oh. Yan po sinasabi ng Biblia. May dryer. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Tumutok. Kaya sa buhay natin ito, para pagharian tayo ng Diyos, ano lang ang dapat natin gawin? Sumunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Mateo, meron akong babasahin. Wala ka. Opo. chapter 17 ng Mateo. Opo. Napaliwanag mo na sa akin ito eh. Ito, Oh. 17:1 ng Mateo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Babayaran sila ng gobyerno. Ano yung At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. pinahahanda? Yung mga signatories. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka. Nagningning sa kaputihan ng kanyang damit. Sa verse 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Bibigyan nila ng authority. Mula rito may tinig na nagsabi, Tatanggap ang pera. ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. SPA. Pakinggan ninyo siya. So maliwanag po sabi ng tinig. Maliwanag naman kung kanino tinig yun. Sa Diyos po. Kasi sabi niya, ay, ano sabi niya? Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang tinig. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Sino po yung nagsasalita? Ang ating Panginoon Diyos. Bibigyan po yan ng SPA. Tinutukoy niya ang kanyang anak na si Jesus. Nasa bundok po sila. Kasama si Pedro at Juan at Santiago. Yan. So maliwanag po ano? Pakinggan natin si Jesus ayon sa salita ng Diyos. Amen. So sa buhay natin, kung mayroon man tayong pakikinggan, wala pong iba kundi si Jesus. Maging yung mga Hudyo kababayan niya. Ayaw kasi nilang makinig kay Jesus eh. Kaya sila umalis. Kaya sabi ni Jesus, wala bang bumato sa iyo? Ang sabi niya, wala po.
SPA. Kasi hindi sila nakikinig kay Jesus. Power. Doon sa isip. Tandaan niyo po, ano? Makinig po tayo kay Jesus. Amen. 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 Pero ano po sila, conforme. Kumbaga sa ano, hindi sila pinilit. Pusa. Kaya nakalagay dito sa SPA. Kaya sila gumawa ng paraan upang masilo si Jesus. Sabi ko nga po, matalino si Jesus. Hindi nila maisan yun. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo about kasalanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Kayo mga nasiran, mag-share din po kayo. No? Anak lang. Sana meron po kayo natutunan tungkol po sa kasalanan. Ano? Paano mapapatawad? Sa lang ang sinabi ni Jesus, Mateo 4:17. Tandaan po ninyo yan. That is good. All the time. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Ate Nene Bautista dito po sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Wow! Hanggang dito na lamang po. God bless us all. At kahit nawa ng aking video na nasa mahayos na kalagayan.